Rob Pelinka at Nico Harrison nakita sa Dallas Warriors game. Hindi pa tapos sa trade at Warriors legit. Unang pagkakataon na nakakuha ng 3-game winning streak. Hindi nakalimutan ni Curry ang pang-aasar ni Washington. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Los Angeles Lakers ay mula sa isang kamangha-manghang panalo noong linggo laban sa Denver Nuggets sa kanilang home court. Naglaro ang Lakers ng isang kumpletong laro, lalo na sa depensa. Nakuha ng LA ang panalo at ngayon ay maghahanda para harapin ang dating koponan ni Luka Doncic, ang Dallas Mavericks, sa Miyerkules ng araw sa Crypto.com Arena. Gayunpaman, mukhang ang General Manager at Vice Presidente ng Basketball Operations ng Lakers na si Rob Pelinka ay tinitingnan na ang bagong team ng Mavericks bago pa man magharap ang kanilang koponan. Nakita si Pelinka sa laban ng Mavericks laban sa Golden State Warriors nitong Lunes. Na-capture siya ng ESPN broadcast habang nanonood ng laro. Hindi malinaw kung bakit naroon si Pelinka, kaya't marami ang nagulat sa presensya niya sa laro. Ipinakita si Pelinka sa isang split screen kasama ang general manager ng Mavericks na si Nico Harrison. Noong Pebrero, sina Harrison at Pelinka ang nagkasundo sa isa sa pinakanakagugulat at nakakagimbal na trade sa kasaysayan, kung saan ipinadala ng Dallas si Doncic sa LA kapalit nina Anthony Davis, Max Christie at isang 2029 first round pick. Isa itong trade na nananatiling mainit na paksa sa maraming tao. Maging ang Mavericks at si Harrison ay naging bukas sa pagtalakay kay Doncic, lalo na sa kanyang kondisyon at dedikasyon sa trabaho kumpara sa ibang mga superstar noon. May higit sa 2 dekadang pagkakaibigan sina Pelinka at Harrison. Nagsimula ito noong si Harrison ay isang executive sa Nike at si Pelinka naman ay isang player agent. Sinabi ni Harrison sa media na siya at si Pelinka ay nagsimulang mag-usap tungkol sa basketball higit 1 buwan na ang nakalipas kaugnay ng potensyal na trade para kay Doncic noong panahong iyon. Isa itong trade na walang sinuman ang inaasahan at maaaring hindi na natin muling makita sa hinaharap o sa anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa press conference ng pag-welcome kay Doncic bilang isang Laker, pinasalamatan ni Pelinka si Harrison sa trade. Ang pangalawang taong nais kong pasalamatan ay, sa tuwing may trade o transaksyon, kailangang mayroong partner, ani ni Pelinka. Gusto kong pasalamatan ang Dallas Mavericks na pinamumunuan ng kanilang GM na si Nico Harrison na naging mahalagang bahagi sa pagbibigay ng pagkakataong ito sa amin at sa pagiging tapat sa negosasyon hanggang sa ma-finalize ang trade. Maraming natanggap na batiko si Pelinka sa kanyang mga naging hakbang bilang opisyal ng Lakers, ngunit mukhang napatawad na ang lahat para sa pagkuha kay Doncic, isang hakbang na nagbigay sa Lakers ng isang superstar na kanilang inaasahang mamalagi sa team sa susunod na dekada. Sa presensya ni Pelinka sa laro na ito ng Dallas laban sa Warriors, may mga fans na nagsasabing marahil hindi pa tapos ang usapan nila para sa trade, na marahil magaganap sa darating na off-season. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Speaking of Warriors-Dallas game, tuloy-tuloy na dinurog ni Curry at ng Warriors ang Dallas sa harap ng umaatungal na crowd sa Chase Center, 126-102. Hindi na kinailangang maglaro si Curry sa ika-4 na quarter, pero nakapagtala na siya ng 30 puntos sa loob ng 29 na minuto. Pinahirapan niya ang depensa ng Mavs sa ika-3 quarter, kung saan nagtala siya ng 16 na puntos mula sa 6 of 9 shooting, 2 of 4 from the 3-point range, kasama ang 4 na assists at 3 rebounds. Hindi mapapalitan ang epekto ni Jimmy Butler at sa wakas ay naranasan ito ng mga tagahanga ng Warriors ng personal. Sa kanyang debut sa home court, si Butler ay may +-28 rating, nagtala ng 18 puntos, 4 na rebounds at 5 assists habang perfect 8 out of 8 in free throws. Ngunit hindi lamang sina Curry at Butler ang nagpakitang gilas. Ang lahat ng 5 starters ng Warriors ay nagtapos sa double figures. Nararapat lang na purihin si Brandin Podziemski. Umiskor siya ng 17 puntos mula sa 7 of 15 shooting at higit sa lahat nagtala ng career high 13 rebounds. Siya rin ang may pinakamataas na plus-minus sa laro na +30 in just 30 minutes. Narito ang mahahalagang natutunan mula sa 3 sunod na panalo ng Warriors. Ang una nilang 3-game winning streak mula pa noong November 15, 2024. Home cooking. Kung hindi pa sapat ang aksyon nitong Lunes sa pagre-retiro ng jersey ni Andre Iguodala at ang pagbabalik ni Klay Thompson sa Chase Center,
may isa pang dahilan kung bakit napuno ang arena ng Warriors. Bago ang laban, si Butler ay nakapaglalaro na ng 5 laro para sa Warriors, ngunit lahat ay sa road games. Sa wakas, nakapaglaro na siya sa harap ng Dub Nation at malinaw na sulit ang paghihintay para sa kanyang unang laro sa home court. Ang unang tira ni Butler, isang tres mula sa kanang sulok, ay hindi pumasok. Pero mabilis niyang natagpuan ang kanyang laro. Matapos gumamit ng screen, nahuli niya ang pasa mula kay Draymond Green at tumapos ng isang slam dunk para sa kanyang unang 2 puntos sa bagong tahanan. Sa unang quarter, nakapagtala si Butler ng 8 puntos, 2 mula sa dunk, 2 mula sa 12-foot jumper, at 4 sa free throw line. Sa halftime, kitang-kita kung gaano siya ka-epektibo habang may game high plus 21 rating. Mayroon na siyang 14 na puntos, 2 rebounds, 3 assists at 1 steal. Samantala, si Kyrie Irving ay may 5 puntos lamang mula sa 2 of 10 shooting at si Klay Thompson ay wala pang na-score. Sa ikalawang kalahati, 4 na puntos na lang ang idinagdag ni Butler dahil hindi na rin kinakailangang magpumilit pa matapos ang kanyang dominanteng first half performance. Ang hot start ng Warriors. Sa pagsisimula ng laro, mukhang gulong-gulo ang depensa ng Warriors. Matapos ang unang madali ang dunk ng Mavs, tinawag ni Coach Steve Kerr ang kanyang koponan at sinabing magising na sila. Matapos ang pangalawang maluwag na dunk ng Dallas, nag-time out na si Kerr. Ano man ang sinabi niya, epektibo ito. Agad na bumawi ang Warriors. Pagkatapos ng timeout, sumubok si Curry ng jumper ngunit mintis. Gayunpaman, agad niyang nanakaw ang bola mula sa errant pass ni Dante Exum at ibinigay ito kay Moses Moody para sa isang tres. Ang 3 puntos na yon ang nagpasiklab sa isang matinding 16-0 run for Warriors mula sa pagiging down ng 9-4. Biglang naging leading ang Warriors sa 20-9. Sa stretch na yon, nagtala si Curry ng 8 puntos, 3 kay Green, 3 kay Moody at 2 kay Butler. Matapos ang timeout ni Kerr, tinapos ng Warriors ang quarter sa 20-9 run with 15-point lead, 33-18. Sa unang quarter pa lang, nakakuha ang Warriors ng 18 rebounds at umiskor ng 18 puntos sa paint. Mayroon din silang 15 fast break points, 9 na assists, 4 na steals at 3 blocks bilang isang team. Umaapaw ang enerhiya sa Chase Center at sinamantala ito ng Warriors hanggang dulo ng laro. Huwag kailanman gisingin ang isang natutulog na higante. Kahit sa estado ni Steph Curry, ang kasabihang ito ay madaling mailapat sa superstar ng Warriors. Naalala mo ba ng 2 beses ginaya ni Dallas Mavericks forward PJ Washington ang pamosong night-night celebration ni Curry noong mas maaga sa season? Nakaganti si Curry nitong Lunes mismo sa harapan ni Washington, inilagay ang parehong kamay sa gilid ng kanyang mukha. May natitira pang 2.5 minuto sa ikatlong quarter nang iparamdam ng matinding kakumpetensyang si Curry ang kanyang mensahe kay Washington. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa unang 3 sunod na panalo ng Warriors?